yung ano ba to? Get together namin nila Senator Risa, nila Kong Laila. Yan ay periodically ginagawa namin yan. So ito it's just a social gathering. Sabihin na natin, syempre na pag-uusapan din yung iba't ibang mga issues, pero primarily hindi naman yaan yung focus, kasi merong ibang grupo na composed of different organizations, yun naman ang tumatalakay nung tungkol sa 2028 elections. Yaan po yung masasabi natin dyan. So ano po yung brainstorming dito? Oo. Sabi kasi brainstorming. Oo nga eh. Tsaka anong issues po, yung ibang issues din po na sinasabi po ninyo? Marami kasing issues of the day eh. Ito nga, yung mga impeachments na ipa-file, itong plunder case na i-file, tapos may mga ongoing investigations, yung flood control, ganon. Pero ang palagi kong sinasabi, while we are actively engaging on the day-to-day issues, but we should not lose sight of the 2028 elections, kasi napaka-critical ng 2028 elections para sa ating bansa. Pagka mali ang pagkapili ulit ng mga kababayan natin dito, baka hindi na tayo hindi na tayo tumagal as a democracy. Specifically, pagka nakabalik ang mga Duterte sa poder. Kasi dito nga pinapakita namin sa mga fina-file naming kaso kung paano sila magnakaw ng pondo ng gobyerno. Tapos nakita naman natin kung gaano sila kabayolente ng mga tao. Nakita nyo po, sabi ni Sara, pupugutan niya ng ulo si President Marcos. Nakita nyo si Pulong, sasaksakin niya yung bugaw. Nakita nyo yung tatay, di ba? Libo-libo yung pinapatay na Pilipino. Ayokong pagdaanan natin ng bansa natin yon, kaya we're doing our best to make sure na hindi nga ganun ang mangyari. Yeah, kasi parang nangyari din yan sa Amerika, Senator Trillanes, na parang late na sila nagkaroon ng mga pormahan, hindi na sila nakahabol kung sino yung leading. So ganito rin ba yung concern ng grupo ninyo na kung matagal pa kayo magsisipag-porma, baka napormahan na ng todo ng kabila? Definitely. Ang kuwan dito is, if there is one lesson learned noong 2022 elections, yung pagka huli ka ng nagdesisyon, huli ka na magsisimula. At nakita naman natin kung anong resulta noon. Hindi maganda. So ngayon, napagkaisahan ng iba't ibang grupo na mas maganda ng maaga yung pagpili at pagsimula, na sa ganon mas gumanda yung tsansa ng middle forces na tinatawag ko. And I won't even stop there. Ang tinutulak ko nga ay magsanib pwersa pa. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others, with the administration supporters. Kasi pagka ganon, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. So yun ang tinutulak ko personally. Yeah. Nakita natin yung kakamping forces na buhayan ng loob kahapon dahil nakita na magkasama si Senator Kiko at saka si Mayor Lenny. Yes, so kumbaga yan yun. Pero nakita naman natin yung resulta kung yung kakamping lang ang tutulak. 'Di ba? Nagkaroon na ng ceiling It's below 30%. And it was not enough. And it won't be enough again. Lalo na ngayon, wala pa nga tayo sa kung sinong napili talaga na tatakbo, di ba? So lalong hindi natin nakikita yan. Kasi after nung 2022 elections, yung 30% na bumoto kay then VP Lenny ay nag-disintegrate kasi hindi naman na-consolidate yun dahil napabayaan na. So ngayon, magba-back to zero ka ulit. And you cannot assume anymore that you'll still get that same number. Kasi maraming naglipatan na ng kampo, di ba? May mga botante ngayon, yung mga 12 years old noong 2022 ay magiging 18 years old na
itong 2028, botante na sila. Oo. For all you know, hindi na nila kilala si Lenny at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Ngayon kasi si Sara umiikot na eh. Umiikot na siya, di ba? Ano ba ito? Pinapartidahan natin siya? Ganun ba tayo kagaling at pinapauna natin siya? Wag naman. Wag tayong magkumpiyansa ng ganyan.